So magandang araw kabola, sa video na ito pag-uusapan po natin ang sitwasyon pa rin kabola nitong si Mikey Williams dito po sa TNT Tropang Giga, and the possibility na Magnolia Hatchets po yung makapagbigay po ng tamang trade dito po sa TNT kabola. And then yung pong bagong rookie ng Northport, yung statement po ng import ng Terra Firma, ay hindi pala import, no, yung kanila pong rookie. And then statement po by Jojo Lastimosa ng TNT. So, hindi pa na-subscribe kabola, pakipindot naman po yung subscription button. So, unahin na natin si Jojo, si Coach Jojo kabola, no? So, ayan, aminado naman siya na malaking kawalan po yung dalawa na missing piece niya ngayon. Yung top 2 scorer niya, of course, Mikey Williams, because engaged naman po siya sa isang negotiation. And then, of course, yung injury po dito kay Pugoy kabola. So, ang sabi ni Coach Jojo, in-expect po nila na itong kanila pong young gun, blue chip prospect kabola, rising superstar na si Calvin Optana will have more shots, and of course that is also our expectation. And then sa pang pinangalanan niya is wala na pong iba kundi si Glenn Cabuntin kabola, and we actually saw a lot of good things from Glenn dun po sa PBA Tours, even in the last season kabola. Now, may statement po na itong import ng Terra, ay import na naman, rookie pala, Stephen Holt kabola. Sabi ni Stephen Holt, he will try to end na po yung streak ng Terra Firma na hindi po nakakapasok dito nga po sa playoffs. Sabi niya, it's all about winning. Sa akin na-appreciate ko kung paano yung mga statement po dito ni Stephen Holt. Kasi it's really emphasized. Kumbaga, hindi niya dinadown, no? Kumbaga, very positive yung outlook niya kabola na may sense. Yun yung maganda sa mga statement Stephen Holt. Na for me, it makes me positive kabola na matutulungan niya talaga itong Terra Firma chip na makabangon. Sabi niya dito, every day it's just about working hard, coming together, and hopefully we can get some wins this season in the conference. Of course, siguro kailangan nila at least 5 wins, no? So with the greatness of Stephen Holt, expected na actually they have the scoring punches with the arrival of Holt and even their other first round pick kabola. I think he can also score together with Chongson na nandun. And I think defensively meron din silang mga guys, and then they have also the size, diba? Kasi dyan si Gon and dyan po si Ramos. So titignan natin, no? May chance na manggulat ang Terra Firma, and I hope na manggulat talaga sila kasi it will make the upcoming draft really interesting kung makapasok po sa playoffs itong Terra Firma chip. Then of course, another draftee of the most recent draft, John Amores, nakuha po ng 1-year contract dito sa Northport Batang Pier. Maalala nyo, no? Si Coach Pido Arencio, di ba? Nag-fist bump pa nung ito po ay nahulog po sa kanila. Pero para sa akin, question ko ito is this signing really about his quality as a player or more of a marketing king para sa akin? Kasi to be honest, sa nakita nating laruan po ni Amores, okay naman siya, pero madami kasi kabola na available pa even now, no? Na naging free agent na sa palagay ko is mas deserving of a spot. Yun pa lang sa quality po ng skill nila compare dito kay Amores kabola. Kaya naman talagang kina-question ko kung talagang this is about his ability or more of para may papanood po sa Northport Batang Pier. Now, dito naman po sa kalagayan ni Mike Williams, sabi natin dati, Magnolia, nakita natin na SMC team na pinaka-kinakailangan siya. So, what can be the trades that we can expect in the point of view of TNT? Sa TNT, win sa kanila yung trade na Mikey Williams for James Laput and Gio Halalan. This is the perfect trade for them. Getting starting caliber point guard in Gio Halalan, top 20 player in the PBA kabola. And then, of course, a young giant. Perfect na perfect yan kabola, diba? It will round up their team properly, and mga bata pa ito, so okay na sila. Pag ito nakuha nila, 5 years siguro, stable na ulit yung kanilang core. Fair trade naman will be Abu Trotter and Gio Halalan for Mikey Williams. Kumbaga sa paningin ko kasi, currently, mas maganda ang may contribute na Abu Trotter, pero dahil mas matangkad nga po yung Laput, diba, dun sa win trade, kabola, and mas bata, so nandun siya sa win trade. Pero fair pa rin sa akin kapag Abu Trotter Halalan, kasi Abu Trotter starting caliber din naman po yan kabola, diba, magkakaroon sila starting caliber na center or big man, and then of course Gio Halalan. Now the loss will be an exchange po Paulie for Mikey Williams. So of course Paulie, a superstar kabola for Mikey Williams, a superstar also. Yan po yung usual na uso kabola, madaling i-defend ng mga teams, pero sa paningin ko that is not a fair trade. 2 years po yung gap nila, or 2 years po na mas matanda si Paulie, and I think that 2 years is a big deal. It's around 6 championship po yan kabola, and of course alam naman natin, nakikita natin na yung athleticism o yung father time makakaabot na rin dito kay Paulie, while si Mikey Williams pasimula pa lang kabola. And then overall of course mas magaling po sa ibang importanteng facet pa po
dun sa Mikey Williams compared dito kay Paul Lee. So kabawalan, sa palagay mo, anong trade dito ang dapat gawin ng Magnolia? Comment lang po sa baba.